Gusto ko pong dalhin sa inyo ang topic about the importance of truth. Ewan ko, hindi naman po kami nag-usap ni Pastor Kingsboy. Pero mukhang napapanahon po ang mga mensaheng ito dahil sa kalagayan ng ating bansa. Siguro very aware po kayo ng iniimbestigahan ngayon na Pogo, na siya po talagang naging pong parang dahilan kung bakit nag-flourish ang illegal drugs, scams, human trafficking, lahat po ng mga ikasasama ng tao po, ng mga Pilipino. Dito po nanggaling dahil sila po ay wala sa katuwiran. Ang iniisip nila sariling kapakanan. Pero, mga kapatid, napakahalaga ang katotohanan sapagkat sa katotohanan po nagkakaroon po ng kapayapaan. Pag nasa katotohanan ka, mayroon pong kalayaan. In the book of Proverbs, chapter 12, verse 17, the Bible said, "Whoever speaks the truth gives honest evidence, but a false witness tells lies." You know, truth has something to do with speaking the truth. Kaya nga po, ang isang taong sanay na nagdaya sa pamamagitan ng pananalita, very dangerous. Marami pong napapahamak dahil po naluloko dahil sa pagsisinungaling. Sabi ni King Solomon sa muli, ang pagsasabi ng totoo, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Napakahalaga ito sapagkat kung wala tayo sa katotohanan, hindi po magkakaroon ng magandang bunga ang ating pagsusumika. Maraming nasisirang pamilya sa trabaho, kahit sa isang bansa, dahil hindi namumuhay ang mga leaders, ang pamilya, ang mga magulang sa katotohanan. Sa madaling salita, pag ang tao po ay nasasanay na magsinungaling, nawawala po ang pintuan ng tunay na tagumpay. You know, truth is directly connected to love. Alam niyo na ano ko na sinabi ni, parang masyado ko pong na-appreciate yung truth na sinabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 36, "Love takes no pleasure in evil." Hindi daw natutuwa ang pag-ibig sa masama, but rejoices in the truth. Dapat po nagagalang tayo sa totoo. Ito ngayon ang problema po ng lipunan natin. Dahil po sa social media, pansinin po ninyo parang mas marami pang likes ang kalokohan kaysa sa katuwiran. Ako bilang pastor, na-hurt po talaga ang damdamin ko sapagkat parang mas madaling mag-like sa mga bagay na alam po natin hindi naman totoo pero parang masaya lang tingnan. Hindi dapat nagagalang tayo sa gano'n. This chapter 13 is a chapter of love in the Bible. And Apostle Paul describes the characteristics of true love. At ang tunay palang pag-ibig ay hindi sinungaling. Ilan pong relasyon ng mag-asawa ang nasira dahil sa pagsisinungaling? Hindi po ba? Gusto ng Lord ang ating genuine na pag-ibig. Kaya kung totoo po tayo sa ating pag-ibig, gawin natin ang tama. Maraming pong sabi ko nga, narinig tayong issue ngayon nangyayari sa ating bansa. Marahil nasasabi na natin sa ating sarili, ano ba ang totoo? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Pero ang foundation talaga ng truth ay huwag mo hanapin sa tao. Huwag mo hanapin sa batas ng tao. Sapagkat pabago-bago ang batas ng tao, hanapin natin ang katotohanan sa batas ng Diyos. Hallelujah! The Bible is the best foundation of truth. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang nakakasira ng katotohanan ay kasinungalingan. Do you agree with me? And lying is the opposite of telling the truth.
Sabi ng Jeremiah chapter 9 verse 11, in the Bible, we could see where lies came in to deceive Eve. Ang unang nilikhang tao ng ating Panginoon, nakasama si Adan. At ang Biblia nga, nagsasabi mga kapatid na mayroong temptation na nangyari doon sa Garden of Eden. One day, Satan's heart was lifted with pride and wanted to be greater than God. Yan po ang sabi ng Bible. So, Satan rebelled against God. Gusto niya nagpasan ng Diyos. He wanted to destroy the most beautiful creation of God, Adam and Eve. Kaya ginaya niya. Wala pong kaibahan yan ngayon. Gusto po natin maglingkod sa Diyos, pero walang tigil ang pandaraya ng kaaway. And take note, noon sa panahon ni Eva, ang ginamit na pandaraya ni Satanas mismo ang kautusan ng Diyos kay Eva at kay Adan. Paano nangyari, Pastor? In the book of Genesis 2:15, look at this verse. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Mamamatay ka. Sinabi na ng Diyos, and that is truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, mga kapatid. Hindi nababago ang salita ng Diyos. Ako po ay nasa kongreso at ang aking asawa. Paulit-ulit ang batas doon, mga kapatid. Ang dami mga minamahal na modification, mga kapatid, amendments ng batas. Pero mga minamahal, hindi ko nakikita ang totoong pagsunod ng tao. Dahil sa pagdami ng batas, nakikita ko ang pagdami ng paglabag. So dangerous, mga kapatid. Hindi kasi nila nakikita talaga ang tamang daan upang masumpungan nila ang katotohanan. Very clear na sinabi ng Bible na makakain mo, Eva, ninyo ang lahat ng bungang kahoy sa halamanan, maliban sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, mamamatay ka. Alam niyo po ba na ginamit mismo ang salita ng Diyos na ito upang gayahin si Eva? Hallelujah. May dalawang bagay na sinabi si Satanas na nais ko po ninyong tandaan ngayon po umaga para madaya siya at mawala sa katotohanan. Number one, the words are, has God really said? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain? Pastor, ano po ang problema nito? The problem is this. Satan was putting doubt in the mind of Eve about the Word of God. Di po ba minsan yung mga pagkakataon na mismo tayo pino-question natin ang salita ng Diyos? Hallelujah. May mga punto dahil sa pangyayari sa buhay natin, kung totoo ang Diyos, bakit ganito? Sa buhay na lang ni Job, maaaring may magsabi sa kanya, Job, kung totoo mahal ka ng Diyos, bakit may sakit ka? Bakit nawala ang mga anak mo? Bakit nawala ang kabuhayan mo? Maaaring sabihin ng iba, Joseph the dreamer. Kung totoo ang Diyos, bakit kinamuhian ka ng mga kapatid mo? Bakit gusto ka nilang patayin? Sabi po ng presidente natin dati, kung totoong Diyos yung si Jesus, bakit siya nagpapako sa krus? Satan is putting doubt in the minds of unbelievers, even sa believers. Nilalagyan ng katanungan ni Satanas ang mga pangako ng Diyos upang tayo mag-alinlangan. Alam po ninyo, ang sagot ni Eva tama. Kaya be careful
Stand firm talaga. Stand firm sa salita ng Diyos. Sabi ni Eva, opo. Yes. Sumagot si Eva. Maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno ng kahoy na yun. Alam ni Eva. Pero alam po niyo, mga kapatid, ito yung sunod. This is the statement of Satan. Kung sinabi ng Diyos mo na mamamatay ka, He shall not die. Hindi ka mamamatay. Tingnan niyo po. Ang ibig sabihin, kahit po siya kumain ng ipinagbabawal na bunga, sabi ng devil, hindi ka mamamatay. And this is the doctrine of universalism today. That everybody will be saved. Because God is love. E kung ganun rin po pala, I will stop preaching the words of God. Because there is judgment coming to all people. King Solomon said in the book of Ecclesiastes 12, verse 12, 11 and 12, lahat daw ng tao ay magbibigay sulit sa Diyos. Haharap sa Diyos. At anumang bagay na ginawa niya, hayag man ulihin, mabuti man masama, ay ipagbibigay sulit niya sa Diyos. So hindi totoo ito. That if you sin, if you continue sinning, you will not die. This is not true. This is deception. Ang gusto ng Diyos, makabawi tayo sa ating pagkukulang sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, magbago po tayo dahil nadaya ang tao. At mas matindi ang sinabi ni Satanas, ang totoo niyan, magiging kang parang Diyos. You will be as God. And this is the doctrine now of humanism. Marami nagsasabi, ang kinabukasan ay nasa kamay ng tao. Hindi totoo yan. Kailangan ng tao ang Diyos. We need God in our lives. Dahil nasa Kanya po ang ating kaligtasan. Mga kapatid, Adam and Eve were given a chance to choose between the truth and the lie. And sadly, Eve chose the devil's lie. Pastor, ano po ang epekto nito? Ang laki. Napakalaki. Ito yung pasimula, mga kapatid, ng troubles, ng problema, ng lahat ng mga tao. Kaya nga kahit mga bata ngayon, mga kapatid, hindi natin tinuturuan sila magsinungaling. Pero nagsisinungaling na sila. Natututo na sila magnakaw kahit bata pa sila. Dahil ito sa pagtanggap ng kasinungalingan noon. Hallelujah! Kaya mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil binabalik tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita sa katotohanan. At napansin ko lang na pagkatapos mga kapatid na tanggapin ni Eva, mga kapatid, yung kasinungalingan na yon, if you're going to read verse 6, sabi po, ang punong kahoy na ipinagbabawal ay naging napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap kainin. Look at the effect. Yung mali, maganda na. And this is what is happening nowadays. Hindi niyo po ba napapansin po yan? Delikado, that is why searching for the truth or searching the truth matters a lot, especially for old Christians. At ang ginawa na po nila, nung nalaman nila sila'y hubad dahil sa kanilang pagtanggap sa kasinungalingan, sabi ng Bible, tumuha sila ng dahon na lamang at pinagtahi-tahi nila ito at ginawang panakit sa katawan. Self-service. Ito ang ginagawa ng tao ngayon. Nagsasarili na. Samantalang, kung hindi po sila nagkasala, I believe that God will supply all their needs. Ganun po tayo ngayon.
pinaliwanag po, mga minamahal, that this love chapter in Corinthians, mga kapatid, tells us that love, hallelujah, is actually a very strong force na nagbibigay, mga kapatid, ng pag-asa sa isang tao. At hindi po yan magkakaroon ng katuparan kung ang tao ay hindi yayakapin ang katotohanan. Hallelujah! Very clear, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Kung totoong nagmamahal ka, dapat sinasabi mo ang totoo. Do you agree with me? Yun po yun. Kahit sa mga anak. Mahal kayo ng mga magulang niyo. Huwag kayong matakot magsabi ng totoo. Kasi pag nagsabi kayo ng totoo, mararamdaman niyo po doon ang concern ng mga magulang niyo. Katulad din yan sa ating Diyos. Alam po ninyo, nung tinanong na ng Panginoon sila Eva at Adan, ano sabi ng Bible? Nagtago sila. Fear! Fear! At ito pa ang hindi maganda doon. Nasaan kayo? Hindi po nag-confess actually sa Eva at Adan. Sa halip, sino ang itinuro? Yung ahas. Walang acceptance sa pagkukulang. Yan po kasi. Yung ahas na yan. Si Adan kasi, ang itinuro, si Eva. Sabi ni Adan, yan kasing babaeng yan. Binigyan ako. O ikaw, Eva, yung kasing ahas na yan. Bakit hindi na tinanong yung ahas? Kasi ang ahas wala ng daliri. Hindi na makapagturo. Kaya mga kapatid, noon para pamandin mga kapatid, makikita natin yung love. Kaya ulitin ko po, don't be afraid to tell the truth. Everybody say amen. Pero baka natin kami. Sa lahat po sa atin, sa lahat sa atin, ikaw na mayroong asawa, sabihin mo lang ang totoo. Maganda po lang. Sapagkat pag sinasabi pala natin ang totoo, ang Diyos ay kasama. Maaaring mayroong galit, maaaring mayroong mga reactions na hindi maganda, pero hindi yan magtatagal dahil nabuksan ang katotohanan. Mas mahirap at pinagtatakpan. Marami ang nalalaman. Everybody say amen? You agree with me? God's truth keeps us away from sin and keeps us from the love of God. This is the importance of truth. Kapag nasa katotohanan tayo, may tunay na pag-ibig. Praise God. Kaya mayroong tunay pong kasiyahan dahil hindi fake. Ang kasiyahan mo kasing totoo, hindi pinipilit. Ang kasiyahan po ay kondisyon talaga ng puso po yan. Kahit mga kapatid, ikaw na ang baluti na ng kayamanan sa mundo pong ito, pero pag ang puso mo ay hindi masaya, ang kasiyahan na yan, mga kapatid, is superficial. Pang-imbabaw lamang yan. Pag tunay po tayo, mga kapatid, na yumayakap sa katotohanan, may tunay pong kapalit na kapayapaan. At ang epekto niyan ay tunay na pamumuhay na mayroong katuwiran. Kaya sabi ko nga sa Lord, habang ginagawa ko po ang message na ito, Lord, nasaan sa Biblia na mahalaga ang katotohanan? Nakita ko po, mga kapatid, in the book of John, sabi po dyan, the Bible tells us that truth will set us free. There is freedom kung mayroong katotohanan. There is freedom, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, dati ako'y alipin ng kasalanan, ngunit ang matagpuan ko si Kristo, ako'y naging malaya. Hallelujah! In the book of John 8:31 to 32, the Bible said, mga kapatid, if you hold to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth,
And the truth will set you free. Napakagandang salita ito ng ating Panginoon. Saan nanggagaling ang katotohanan? Very clear, kung patuloy kayong susunod sa aking turo. So, ang pinanggagalingan ng katotohanan, yung ay pagtanggap ng katuruan. Kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ang isang disipulo, mga kapatid, ay sumusunod. Disciple nga kung ano ang kanyang sinusundan, siya yun, disipulo nga. At ang epekto ay ito, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. So nagsisimula ang katotohanan sa pagtanggap sa turo ni Kristo. Ang kalayaan pala na ito ay mula kay Kristo. Ito ang magbibigay sa atin ng tapang at lakas upang mamuhay sa kalooban ng Diyos. Papalayain tayo ng Espiritu sa kadiliman, mga kapatid. Papalayain tayo sa kasalanan. Ilalayo tayo sa mga sanlimutang bagay. Ilalapit tayo sa mga Diyos na pamumuhay. Ito na po, mga kapatid, nung malaya na tayo sumigaw ng Hallelujah! Mga kapatid, na hindi ko talaga alam dati kung ano ang kahulugan ng Hallelujah. At nahihiya po akong banggitin man lang ito kahit sa aking mga kaklase, Hallelujah. At mga kaibigan, sapagkat something na hindi pa malaya sa buhay ko, mga kapatid, ang mga salitang ito. But when I accepted the Lord Jesus Christ fully in my life, pagsubok man o pagpapala, Hallelujah. Hallelujah! Natuto akong pumalakpak sa kabutihan ng ating Panginoon. Nung matanggap ko yung katotohanan, mga kapatid, sumisigaw na ako ng praise the Lord na dati hindi ko naman nagagawa. Yung sabihin mo sa buhay mo, purihin ka o Diyos. That is our recognition of God's goodness to us. Sapagkat pinalaya tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sa kasamaan. Pinupuri natin ang Diyos sa kaligtasan na binigay niya sa ating buhay. Natuto na ako magtaas ng aking kamay na hindi ko naman dahil ginagawa. Dahil pinalaya ako ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ito po yung sitwasyon na talagang kaya mo na rin mag-invite. Kaya mo nang yayain yung iyong asawang hindi pa nakakakilala sa Panginoon kahit minsan masakit na tanggihan. Ito yung sitwasyon, mga kapatid, na pag may mga gawain sa inyong klase na kaya mong sabihin na attend ka naman sa aming youth fellowship, sa aming anniversary, dahil pinalaya ka ng Diyos. Hindi ka na kayang pigilan. Dahil pinalaya ka ng Panginoon sa Kristo. Ito na yung kaya mong tumanggi sa anumang tukso ng sanlibutan. Ito yung kaya mo nang sabihin, God, hindi na ako umiinom. Hindi na ako nagsusugal. Dahil pinalaya ka ng Diyos. Hindi mo kaya yan. Hindi ko kaya ito. But God is so good. Because of Him. I can say yes to God and no to evil. In the book of Galatians 5:1, Paul said, "It is for freedom that Christ has set us free." Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. We were slaves before. Alipin po talaga tayo. Sabi ko nga, kung hindi ko nakilala ang Diyos, ano kaya ang buhay ko ngayon? Yes, pwede matagumpay din ako sa karir ko. Pwede rin matagumpay ako sa anumang gusto ko sa buhay sa mundong ito. Pero kumusta ang spiritual na buhay ko? Doon nagkakaroon ng turning point. Di mo ba? Lahat ng bagay na nasa mundo ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos sa buhay mo. Napakalinaw po nung
ating Bible study o Sunday school kanina, ako po'y lubos 100% na naniniwala. Sapagkat nabanggit nga ni Pastor Tisboy, mula pagkapanganak, lumaki ka, nag-aral, sabihin pa natin nagkang cum laude, summa cum laude, maganda ang trabaho mo, naging kang successful na individual, pero tumanda ka. Pagtanda mo, wala kang madadala pag namatay ka. So, si King Solomon, ano nga naman? Di po ba? Hindi ko sinasabing masama ang magsunikap. Lahat tayo dapat magsunikap. Dahil may pamilya tayo, may tinutulungan tayo. Pero hindi yun ang pinaka-purpose ng Lord why God created you and me. Dapat sa tagumpay na ating nakakamtan, laging nauna ang Diyos na dapat natin pagbintuan. Kaya nga, pag naalala ko po mga kapatid, yung isa noon na tatay sa Bicol, laging una sa kanya ang Panginoon. Kaya kahit yung praise the Lord, ang pagbibigas na, first the Lord, first the Lord. Tatay dito, hallelujah, first the Lord. First sa kanya kasi ang Panginoon. Sabi ko, talagang nakikita ko talaga yung ang tao pag nasa kanya ang Panginoon gusto. Automatic, first the Lord. Una talaga ang Diyos. Kaya alam po ninyo, sinabi ng Panginoon na it is finished. Masyado po po mga kapatid, siguro alam niyo naman the certain last words ng ating Panginoon. Pag ito po, sinabi niya, it is finished. And this is about the completion of redemption. Tinapos niya talaga. Binawi na tayo ng Diyos sa pag-aalipin sa kaaway. Jesus paid the price in full for us to come in. Amen. Also to come in the perfect will of God. Kaya sabi ko nga, Lord, napakalaking biyaya ito sa buhay ko. Sa buhay natin lahat. Kaya hindi na dapat tayong mahiya kung ano man ang masamang nangyari sa buhay natin sa nakaraan dahil pinalaya ka na ni Kristo. Hallelujah, sabihin mo ng kaaway, di ba dati ka ganyan? Oh, not now. Devil, not now. Satan, not now. Dahil ngayon, ako'y anak na ng Diyos. Ng Diyos ang hallelujah. Jesus saves you so you can really follow Him. Kaya nga mga kapatid, sa ngayon, salamat sa Diyos na kahit paulit-ulit, sabi nga ni Pastor kanina, nabuboard ka na ba sa paulit-ulit na ginagawa mo? Mga kapatid, na mula itayo ang church po sa lugar ng Laguna, kahit malayo ang Quezon City, hindi po ako nagsasawa na maglingkod sa Diyos. Why? Pinalaya tayo ng Panginoon. Nakamta natin ang katotohanan ito. Ang katotohanan na ang Diyos ay nagpapalaya sa ating mga makasalanan. God is so good. Jesus doesn't offer us freedom to sin, but freedom from sin. Tama po, sinabi ni Pablo, pinalaya ka ng Panginoong Jesucristo, hindi upang gamitin yan na matupad ang kita ng laman, kundi gamitin yan para ang Diyos ay mapapulihan. When you embrace the truth of Jesus, you will experience genuine love. You will experience joy and peace. Kaya ako po'y naniniwala, mga kapatid, ng mga taong itong involved sa prostitution, human trafficking, killings, scams, mga kapatid, kahit gaano sila kasama, Pastor, sa lahat ng aking mga kamanggagawa, kahit gaano sila kasama, kapag magsabi lang sila ng totoo,
at magsisi sa kanilang mga kasalanan, patatawarin sila ng Diyos. Dahil walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. Jesus said, come unto me. Lumapit kayo sa akin. Grabe po ang grace ng Panginoon. Napakalawak ang biyaya ng Diyos. Ayaw lang ng tao talaga na yakapin po ang katotohanan na siya'y nagkulang sa Diyos, na siya'y malayo sa Panginoon. Pero laging bukas po ang kamay ng Panginoon sa lahat na gustong lumapit sa Kanya. That is why this is the last point that I want to share with you today. Truth brings us closer to God's will. Inilalapit tayo ng katotohanan sa kalooban ng Diyos. Pag nasa kalooban po tayo ng Diyos, maganda ang buhay. May pagsubok pero nakakayanan. May problema pero kaya dahil may Diyos na nagtumulong. Ito po ang nakita ko at na-experience po naming family sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, dating malayo ako sa Diyos, ngunit ngayon malapit na dahil sa kalooban ni Kristo. Dahil, sabi niya, dati kalaban ako ng Diyos. Sabi ni Pablo, kalaban ako ng Diyos. Subalit ngayon kaibigan na dahil kay Kristo. Kaya very clear po kung ang tanong ay sino ang katotohanan, Pastor? Who is the truth? Jesus said, I am the truth. Isa na nakasapalakpak para sa Panginoon. Si Jesus pala ang katotohanan. Siya pala ang dapat tanggapin ng lahat ng tao. Dahil nasa kanyang katangian na nasa Diyos na hindi nakikita. Because Jesus Christ, hallelujah, is the image of the invisible God. Si Jesus ang nagkatawang tao. Tinukso ng Diablo, subalit kailanman ay hindi nagkasala. Siya ang Diyos na naging tapat. Hallelujah! Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At siya po ang nangakong babalik upang kunin tayo, upang tayo makasama niya doon sa buhay na wala ng tayo. Kaya ang pundasyon po, dapat ang church, dapat ang mananampalataya ay si Kristo lang. Hindi ang pastor, hindi kung sino ang tao. Hindi ang tao ang pipirma ng kaligtasan mo. After all, walang pirmahan na nangyayari sa iyo. Hallelujah! Accept Jesus Christ and the truth will be yours. God's words outline the way of truth that is meant to lead people to righteousness. Wala po akong ibang nakitang pwedeng maging manual ng buhay ng tao upang siya ay makakita ng katotohanan at mamuhay sa katwiran kundi Biblia lang. Hindi ang batas ng tao ang kailangan. Dahil mismo ang mga mambabatas ang siyang iniimbestigahan. Tapos, mga kapatid, yakapin natin ang salita ng Diyos. Ipabuhay natin upang tayo magtagumpay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. You know, King David said, the sum of your word is truth. Napakaganda nito. Ang buod ng kautusan mo, O Diyos, ay katotohanan. The sum. Ang lahat ng tuntunin mo ay pawang walang katapusan. You see, the words of God are true. Everybody say amen. Amen. You know, Scripture also says that the gospel message is true. Hindi po nagbabago ang mensahe ng kaligtasan. Galatians 2:5, sabi po dyan, but we did not give up and submit to these people for even a moment. Alam po ninyo mga kapatid, itong people po na ito na binabanggit sa Bible, ito po yung mga kapatid na mga false prophets, false teachers. Hindi nagpapatingnan sila Apostle Pablo ano man ang sinasabi nito. Why? So that the truth of the gospel would be preserved for you. Kaya sabi ng Apostle Pablo sa Galatians chapter 1, kami man o anghel mula sa langit ang bumaba at mangaral ng ibanghelyo
na iba sa ipinangangaral namin. Matakwil sa ganong kahalaga po ang katotohanan. Nawa po mga kapatid, ang magandang balita ng kaligtasan ay huwag mabago. Saan man tayo dalhin, dapat alam natin na ang kaligtasan natin ay nasa Panginoon Jesucristo lamang. Sa malakas na palakpak sa ating Diyos ng buhay. Kaya mga minamahal, nasaan man tayo? Ano man ang ating gagawin, lagi po natin maalala na ang ating Panginoon Jesucristo ay ang katotohanan at ang kanyang mga salita ang siyang magbibigay sa atin ng katuwiran. And in my conclusion, mga kapatid, the truth of Jesus will set us free and will bring us closer to His perfect will. Mga kapatid, huwag po tayong paghinawa sa pagbabasa at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. With that, to God be the highest. Patayin po tayong lahat sa pangalan ng ating Diyos ng buhay. Let us pray. Hallelujah. Lord Jesus Christ, thank you so much, O Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na aming gabay sa aming buhay. Lord, we pray for your continuous blessing, O God, be upon us. Now, Panginoon, patuloy namin, O Diyos, na panghawakan ng pagsabi ng katotohanan at pamumuhay na naayon sa iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok sa aming buhay. Lord, ikaw po ang aming Diyos na magpapagaling sa amin. Ikaw po ang aming Diyos na patuloy na magbabago ng aming buhay. Ikaw po ang aming Diyos na patuloy na magpapalakas ng aming pananampalataya. Panginoon, be with us always. Salamat po Diyos sa lahat mong ginamit, Panginoon, sa umaga po ito. Sa presiders, song leaders, musicians, sa aming Sunday school teacher, hallelujah. Sa lahat, Panginoon, ng choir members, Lord, salamat po sa patuloy na pagpapagamit nila dyan sa iyo. Lord, salamat din sa lahat ng nakadalo, Panginoon. Salamat din sa lahat ng nasa online. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ng lahat, Panginoon, ng mga activities ng church, Panginoon. Ito ang God ang aming saming dalangin sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo. For thine is the kingdom, the power and glory, in Jesus' name. Amen. Hallelujah! To God be the highest glory.